Mga karos, good morning po. Ayan, good morning. Ayan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw nga po pala ng Biyernes ngayon, June 20. So ito mga karos, project update tayo sa mga ongoing project natin dito sa Anyana, Riego de Dios, tsaka yung mga project natin dito sa Phase 6. Meron tayong tatlong ongoing project dyan. Ngayon mga karos, kasalukuyan ngayong buwan, meron tayong 5 ongoing project na sabay-sabay. Siyempre, kapag may natatapos, meron din paparating, pero minamaximize muna natin versus sa manpower yung ating mga project. So bago naman po tayo mag-start ng panibago, tinitingnan po muna natin para bago tayo magbawas, at least hindi po makompromise yung ibang renovation na ginagawa po natin, so hindi maapektuhan. Mga karos, project update tayo sa Anyana. So ito, maglalatag tayo ng steel deck, tapos magdadagdag tayo ng tao. Merong konting pagbabago dito na i-discuss po natin. Then update din tayo sa mga nagawa sa ibang project. Ito, samahan niyo po muli kami mga karos ngayong araw po ng Biyernes. Sa mga hindi pa nga po pala nakakapanood, nung turnover natin na project dito sa Facebook, isang inner row house, 36 square meter. Bali, panoorin nyo, so may mga budget na 400 yung price range, 400,000. Baka swak sa inyo yung renovation, yung design, at baka makakuha kayo ng idea. So ito po yan. Then shoutout na nga rin po pala sa mga nakasama namin gumawa dyan, sila Master Batang para sa glass and aluminum, sila Sir Ricky De Losa para naman doon sa Korean blinds. Hindi pa nga lang po nagpakabit ng aircon yung client doon. Kung sakali, kila Sir Jan De Leon, JC Appliances or Sir Jan De Leon naman po. Yan, maraming salamat. So samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes. Enjoy watching. Dito kami sa hardware muna. Yan, kasama ko si Bilog. Morning Log. Yan, meron kaming in order dito sa hardware. Electrical tape, dalawa. Tapos 2.5 kilo ba yan, boss? Kilo? 2.5 kilo ng welding rod, 10 cutting disc, at saka yung box na ano, Powerflex. Nasaan na ba yan? Ano dyan yung wire? Isang box. So papunta po kami ng Anyana ngayon. Yan na. Ito gagamitin po ito sa mga poste. Tapos pansamantala, ito muna yung gagamitin namin na extension wire. Yan na. Tapos yung nagamit sa extension wire, magagamit pa naman sa kabila. Lista mo muna ha, sa Anyana po yan. Mamaya na lang, babalik ako para magbayad lahat. Salamat. Tara, Anyana. Dito kami ni Bilog sa opisina. Ayan si Bilog, wala pang ID. Bali, work permit form muna. Good for 1 week. Alog talaga yung utak mo rin. Ayan, si Sir. Chief, morning. Bigay mo lang, pasa mo. Work permit muna. Kaya to, sir? Sa kanya. Habang inaasikaso mo na yung ID. Good morning sa aming mga client owner. Yan, good morning po. Good morning kila sir and ma'am sa client owner natin dito sa Anyana East. Yan, bali si Bilog, nagdagdag tayo ng tao rito. Yan, si Bilog yung dinala po natin dito para dun sa steel decking natin. Yan, bali meron tayong mga graba rito, buhangin. Yan, pero sa mga susunod na araw, yan, kailangan natin ng mga stock pa nito kasi magbo-boost tayo. Mga bakal, meron pa po rito. Yan, i-discuss ko muna yung konting pagbabago na ginawa po natin dito. Yan, dito nga po pala, napag-desisyon na namin ni client. So, kinausap ko siya na kung itutuloy namin yung cantilever dito. Bali, expansion po yung kapag pinagawa po natin yung sa second floor. So madadagdagan ng bahagi yung floor area niya. So cantilever yun. Ang naging problema namin, pinaalam namin sa engineer kung pasok pa ba sa sukat yung ginagawa po namin dito. Kasi according to sa structural, bali kailangan meron pong 2 meter and 2 meter papunta rito yung setback. Kaso nga lang sa cantilever na ginawa natin, yung overlap ng ating cantilever sa biga, sumakop siya ng 1 meter doon sa setback na required sa renovation. So sa restriction, kailangan talaga sundin namin yon. Ngayon, kinausap ko si client kung i-adjust po namin dito banda sa gitna yung biga. So magbibiga na naman po kami doon banda. Yun nga lang, wala na pong poste kasi dito. Yan according sa design. So sabi naman ni client, okay lang daw, wag na lang po daw namin ituloy kasi balang araw, ang suggest ko naman, kung lumuwag na po rito sa Anyana, medyo maluwag-luwag na po yung renovation dito tsaka yung restriction, pwedeng mas maganda isagad niya papunta dito, 'di ba? Mas malaki pa ang magiging sakop niya.
So ayan na po ang mga ginagawa namin dito. Sa mga nanonood sa amin, baka mag-comment kayo nasaan na yung cantilever dyan, bakit nawala. Yun po yung nangyari. Tapos ang advantage nun, kasi si client nagpapagawa rin po yan ng bubong dito, kasama yan sa mga gagawin namin. So magkakaroon siya ng tubular roofing trusses dito. Imagine niyo kung may cantilever dyan, makaka-apekto yun sa design. Kasi pagdating dito, iiwasan pa po natin ang trusses yan. So ang maganda nito, isang diretso na yung bubong. Tapos iwas na yung 2 meter by 2 meter na setback. So may iwasan na po natin yun. Mas maganda po yung kalalabasan niya, di ba? Ayan, bati tayo sa mga nagawa rin dito ng mga nakaraan. Update na din tayo. Coco Lumbers, lahat po ito magagamit. So yung mga dinala namin na galing sa Phase 6, yung gagamitin po natin lahat dito. Malaking tulong po ito sa pinagagawa ni client na renovation. Yun o, tad na po. Sino ba unahin ko? Si Kuya Ruel. Kuya Ruel, good morning. Good morning. Kuya Sandy, good morning po. Good morning. Log, good morning, Log. Nabating ko na kanina. Yeah boy, morning. Andun tayo sa taas muna. Meron pa tayo hindi napabati rin. Yan, tapos sa pinulik board siguro baka madagdagan to. Ang unang pa-order namin yata dito nasa 8 lahat. Simento natin, yan, madami pa naman yan. Ito sa kabila. Doon tayo sa kabila. Mas maluwag-luwag dito. Yung Master Jojo, good morning. Good morning. Kuya Chris, good morning. Kuya, over the bakod na yan, kuya. Baka maanohan tayo dyan. Ayan, isa sa mga talagang kailangan gawin dahil may trabaho tayo dun sa likod, yun po ay nagpaporma. Talagang hindi maiiwasan na pe-press na tayo ron. Yan, nakikigamit lang naman tayo ng konting space doon. So ito yung ating web type na steel deck. So steel decking tayo. Tapos ang kapal po nito is 1.5. Yan, napakakapal yan. 1.5. May ano tayo dyan, magkakat tayo. Yan, hindi naman yan pwedeng sobrang sakto lang. So may mga, tapos may siroho po yan, siguro mga nasa 30 or 40 cm siroho niya. Tapos sa pina-order natin sa steel deck, sinakto lang po natin ng 3 meters. Yan, tapos sila na pong bahala ang mag-cut. Yan, mas maganda po kasi hindi yan masyadong sakto. Mas maganda yung tayo pa yung mag-a-adjust kasi pagdating dito, yan, magkakaroon ng konting adjustment yan. So web type, parang corrugated. Kadalasan yung ginagamit namin dun sa ibang project, flat deck. Yan. Kaya order tayo ng cutting disc, 10 piraso. Tapos yung wire, yan, may wire din tayo. May extension naman kami dito. Yan, nabanggit ko kanina na baka gamitin namin for extension. Ayun, nanigurado lang kami. So umorder na ako ng isang box kasi para magamit din po natin yung doon sa pwesto. Para magamit din po natin doon sa may poste sa harapan. Yung 5 poste, may ilaw po yan lahat. Start na po sila rito. Tapos syempre, yan, kapag nailatag po yan, marami po gagawin dyan. Napapanood nyo na po yan sa mga video namin. Yung abang din, importante rin. Yun, may TNB tayo banda dito. Yan. Yung kinatatayuan ni Kuya Ruel at saka ni Kuya Sandy, setback po yan. Bali, ang roofing na gagamitin dyan is yero. Yan, naka-yero tayo dyan. Yan sa kinatatayuan nila. So, dito naman sa kinatatayuan ni Kuya Boy, magkakaroon po tayo ng lavatory. Yan, meron po tayo dyan yung sa parang pinaka-lavatory natin. Tapos doon sa kinatatayuan naman ni Kuya Boy, banda sa gitna, nandun yung water closet, then shower area na. Yan. So, may vanity dyan, water closet, tapos shower area. Yan yung abang po natin. So kapag natapos yung steel deck bago buhusan, may makikita tayong mga pipe na nakausli. Tapos syempre dito sa mga biga, meron po tayong nakaabang dyan na mga dowel para naman po sa CHB laying balang araw. Yun nga lang, hindi pa ako sigurado kung ayan po ba ay aprubahan nila na mag-abang na tayo. Yun lang.
biga. Tapos dito sa mga dulo ng ating steel deck, bali itong pinakadulo, yan, 2 inches po na nakapatong yan sa biga. Tapos yung pinakadulo naman ng web, nakapasok naman po siya dito sa ano natin, sa, sige, dadaan ka. Nakapasok naman po siya doon ng kalahati doon sa ano natin, sa biga. Yan, ganyan po yung discarding gagawin natin. So hindi po pwedeng basta para nakapatong lang yan o naka-welding lang, gawa ng malalaglag po siya. Yan, kailangan po yan nakasuksok para matibay. Nadoble pala ng kuha. Kaya pala sabi niya ate, meron din sa kanya. Sige. 10 yung kinuha mo, kuya na. 10. Sige, okay lang. Kasi sabi niya kasi, uwi na lang, uwi na. Si Kuya Sandy kasi, bago pumasok, pinadadaan natin ng hardware. Nadoble yung kuha namin ng cutting disc. Di bali, magagamit pa rito. Dahil pag gagamitan ng cutting disc, baka magkulang pa nga. Ayan. Bali, 20 yung nakuha namin ngayon. Yung isa sa amin kanina ni Bilog at saka yung kay Kuya Sandy, 10. Tig 10. Ano kaya? Sakto na yan? Saktuhan na? Okay, saktuhan na pala. Oh, meron pa isa dyan, di ba? Sige, sige. Alalay lang din naman kasi pagdating dito, pagka nabuhusan naman, magbabaklas naman ng siding. Yun ang gagamitin dito. Halos wala naman silang kailangan ngayon dito. Yung sa wiring, binili ko na just in case kailangan. Kasi pag natapos sila ron, pwede na nilang ayusin to. Kahit yung dalawang poste muna mapormahan. Ito talaga, may 3 pang nakaabang dito. Isa sa service entrance, tapos yung parang pinaka-design natin dito sa gitna. Hindi pa namin pwedeng gawin talaga, gawa na mabablock po natin yung stock file. Pero yun nga, nagpaalam na tayo na pag nalinis lang po to, baka dito na yung maging stock file natin. Andyan na para maasikaso natin to. Yan, bali ang assignment natin dito sa kanya na is yung fabrication ng steel deck, tapos yung carpentry para po sa forma ng mga poste, biga na ginagawa po natin dyan sa back extension. Okay, let's go. Good morning nga rin po pala sa mga client owner natin dito. Yan, sa magkapatang unit na ginagawa natin dito sa Phase 6. Yan, balik trabaho na si Kuya Rigor. Good morning po, Kuya Rigor. Morning, boss. Yan, tapos yung mga materyales na yan, galing po yan doon sa ginagawa ni Kuya Dindo. So ilalagay na po natin dito. Bali, overall paint, pinagpapatuloy. Si Kuya Philip, nasa hardware lang pala ngayon, may kinuhang mga liha. Yan, good morning rin kay Kuya Philip. Tapos dito nga po pala, yung pinalinis na natin kasi bubuhusan po natin to ng concrete cement. Bali, yung elevation niya, ganyan na po yan, pa-slide na. Tapos nasa 20 cm po yata yung setback dito kasi kalsada pa rin po yan. Yan, dito si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Si Epo yan, tsaka si Bilog, gumagawa rito kahapon. So nagkulang ako isang pirasong tiles. Tapos yung isang pirasong tiles din ni Louie dun sa kabila. Yan, bibilhin po natin mamaya. So si Louie, dito na muna. Yan, si Epo naman nasa Riego. So ito yung pinapaasikaso natin kay Louie. Yan, hindi naman na mahirapan si Louie rito sa ating kitchen counter dahil nandito na yung kitchen sink. Tapos yung ano pala, yung lutuan nandun sa bahay. Magle-layout ka pa naman eh, no? Kahit mamayang tanghali na, idadaling ko. Nakita mo na yung tiles dito na gagamitin? Salt and pepper yung tsura nun. Hanapin mo na lang. So check mo na lang dito kung ano yung... Ito. Ay hindi, sa flooring pala yan, sa flooring. Oh, sa flooring, sa CR yan. Tapos parang ganyan yun, pero medyo gray ang kulay. Ayan. Check mo na lang dyan kung nandyan. Bali, yan na muna yung inumpisa ni Louie. Then may mga pagbabago dito kaya kung bakit ganito itsura niya. So binago namin ng konting location ng kitchen sink kasi medyo alanganin. Medyo magdidikit-dikit kasi. So ito, may gap siya na 60 cm. So bago yung ref,
lutuan, at saka itong kitchen sink. Tapos ito, nandito yung kanyang laundry space. So maganda rin yung plano ni client dito kasi nandito lahat sa loob. Kaya hindi na po tayo naglagay dito ng faucet. May pansin nyo, wala tayong amang na faucet dito tsaka floor drain kasi nandun na yung sa loob. Pero may service faucet tayo kabilaan para convenient naman pagka ginamit tong bahay. Yan na. Tara, B, hanapin natin. Bali, ito yung gagamitin ni Louie na tiles. Ayan na. Pag tinignan mo siya, para siyang pebbles. Sa marble naman, para siyang salt and pepper sa granite. So ito ilalagay ni Louie sa sidings at saka dito sa counter table. Saka pala, ang status nitong unit na to, okay na siya sa electrical wiring. Para mapagana natin yung mga ilaw na to, yung extension na ginagamit namin sa kabila, kailangan lang namin itap dito. Para lahat to gumana na. Lahat naman yan, subok na at gumagana na. Maliwanag naman dito at kitang-kita naman ni Louie yan lahat. Pero pagdating dito sa sa TNB, pagka gumawa siya rito, kailangan may ilaw na. So may abang na po na ilaw yan, ikakabit na lang. Dala mo yung station? Oo, dinala sa dinala sa Anyana. Yan. Mukhang doon pa si Louie magtataba sa kabila. Yan. Okay na muna tayo rito. Punta pala ako dito sa hardware at babayaran ko yung ibang mga materials na kinuha natin this week. Tara. Salamat eh. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you. Sige. Pag gano'n na lang, tawagan mo na lang ako. Tawagan mo na lang ako ha, pagka makapasok na siya. Sige. Nagbayad na tayo ng mga materials dito sa hardware. Okay, review natin yung mga nakuha natin sa hardware itong linggo. So, sa Anyana, bali, nagpa-deliver tayo ng graba at saka buhangin. Noong June 16 yun. Tapos meron tayong additional na 20 pieces 10mm and 6 pieces na 16mm na steel bar. Yan noong 17. Tapos meron din po tayong pinadeliver na 40 pieces na 2x3x12 coco lumbers. At saka noong 17 rin kasabay nun, graba at saka buhangin ulit. Yan. Tapos may pinadeliver po tayo kanina. Hindi pala deliver, may order tayo kanina. Ayan, isang box ng number 14, welding rod, electrical tape, tsaka cutting disc. Yan, 10, yung kinuha namin ni Bilog kanina. Tapos si Kuya Sandy naman kaninang umaga nakakuha na siya ng 5, so na doble. Pero ika nga, magagamit naman po lahat yan para po doon. Ang dahil pang gagawin po ron. Tapos sa Riego de Dios project, ayan kumuha tayo ng elastoseal and rivets. Ayan Tapos blind rivet ulit tsaka drill bit. Tapos tansi nung nagpapalitada. Siya nga po pala, kung hindi ko man ito mapakita sa mga video natin, bali yung mga ganyang kaliliit na item po kasi kahit yung tropa na yung kumukuha sa hardware bago pumasok. So tulong-tulong na lang po kami kasi syempre ang dami pong project na ginagawa. Tapos cutting disc, yan nagpakuha tayo gawa ng ginagawa ni Kuya Alden. Matakaw talaga sa pamputol ng bakal po yun. Tapos ito yung additional ng 18, 6 na tubular, 2x2, 6 na tubular, 1x1. Alright, break time po muna. Tara. Sa Riego de Dios project tayo mga karo. Siguro mga alauna na yata po ng hapon. Nakabalik na rin siguro ang buong tropa rito after break time. Shoutout kay Kuyang Guard. Si nga po pala mga karo, si Kuya Alden hanggang ngayon absent. Bali nasugod po yata siya sa ospital kahapon. Gawa yung bandang likod niya daw sumasakit siguro sa balakang. Tapos yung ihi niya ay kulay pula. So feeling ko UTI problem yun. So hindi naman tayo nagkukulang sa kanila dito ng tubig. Lagi tayong may rasyon ng tubig dito. Malinis na tubig. Yun nga lang, nasa mga manggagawa na lang po talaga yun kung hindi sila umiinom palagi ng tubig, or baka nagkukulang sila sa pag-inom, or meron pa silang hindi magandang iniinom na inumin sa tuwing
Ito nagtatrabaho. Aba, wala pa yata sila. Parang wala pa. Anong oras na? Alas 12 pa lang, sorry. Alas 12 pa lang pala. Kala ko alauna na. Okay, nandito na rin ako. Update na tayo. Pero lagi naman po nagpupunta si rito, si Carol. Siya yung nagsusupply ng merienda. So minsan siya po yung nagbibigay ng update sa amin regarding sa schedule ng mga tao. Yan, nagsusupply siya ng umaga at ng hapon. Kaya na monitor natin yung mga pumapasok. So dito si Epoy, dito siya naka-duty. Pinabibistay po natin yung iba pang natitirang buhangin dito. Tapos si Kuya Doming, si Kuya Richard plastering, may konting demolition. Tapos si Rusty naman at saka si Adonis, ayan, pinagagawa po natin yung spandrel dito. Ayan, konti na lang, hanggang doon na lang po sa dulot, matatapos na. Tapos si naman po, si Marvin, siya yung nag-a-assist doon sa dalawang maso natin. Yan, magandang araw po kay client owner natin dito. Yan, magandang araw. So ito yung sa demolition. Tapos ito na yung mga nagagawa ni Kuya Alden. So ito yung pinaka-framing natin. Bali doon sa isang panel, meron po siyang bukasan para sa service entrance. Ito demolition sa TNB. Yan, pinapademolish na natin to. Tapos dito naman sa taas, yan na. So may abang nga po pala yung ating mga canopy dito, yung eaves. Yan na. So ayan po yung spandrel. Color white yung ginamit namin dito. Yan, malapit na po matapos yan. Yan, patapos na po. Ito na lang po sa dulo. Tapos mapapansin nyo, yung pinakadulo nya, yan, meron po yung meron po ventilation yan. Tapos dalawang pin light yung pinaabang natin dito. Pwede tayong gumamit dyan ng drop light, pwedeng pin light, pwedeng surface type canopy. Yun. Tapos ito yung karagdagang asintada natin dito. Yeah. Tapos may makikita kayo na costly na bakal. So, weldable naman yung ginamit natin rito. Grade po yan, grade 30. Yung ginamit po natin na 10mm. So, yan po yung gagamitin po natin dyan. Ang mangyayari po, bali, i-spot po yan dyan sa ating trusses para matibay po lalo ito. Yan, palitada rito. So sa plastering, sinabi ko nga nasa 2 linggong trabaho ang mga palitada rito. Yun nga lang, hindi kasama yun sa TNB. Kasi pag natibag yun sa TNB, doon pa lang po yun papalitadahan. Sa metal paring, yan, malapit na tayo magdagdag pa ng mga metal paring kasi ang dami pong lalagyan ng ceiling framing. So schedule na rin po yan para sa ating ceiling framing. Baka magpa-deliver na tayo next week. Tapos papupuntahin na po natin sila client. May pagkita ako sa kanila para bilhin na namin yung mga tiles dito. Susukatan na po natin yan. Tapos may mga panambak tayo kasi may mga tinitibag. Baka pa-schedule na rin po natin. Ang ganda, nalagay na yung nalagay na yung spandrel. Ganda. Yan, sana na okay lang si Kuya Alden. Sana makabalik agad siya. Bale ito mga karaos, nandito tayo sa Phase 6. Mabalik tayo rito kasi buong barangay Bagtas sa amin dito. Walang kuryente. Medyo apektado yung gawa pero kahit naman paano may gagawin at gagawin naman. Yung ginagawa ni Louie ron, so hindi pa naman po siya gagamit ng grinder. So pwede po siya mag-install ng tiles. Tapos yung mga pintor natin doon, pwede naman sila magpintura.
Tapos dito nga po pala sa project natin sa Phase 6. Medyo madilim lang pero kahit naman pa paano makakagawa. Makagawa ng paraan para makagawa. Binalikan natin si Master Dindo rito. Dilim ba? Pero kahit pa paano may liwanag na. Makikita mo naman yan, no? Papaguluhan ko ito lahat eh. Kaya si Master Jojo, baka hindi na siya muna magtrabaho rito kasi alam niya walang kuryente. Yung mga gawain dito ay kailangan ng kuryente. Yan, Kuya Dindo, nung nagtatrabaho ka pala sa Phase 4, may nagpapa-shoutout sa'yo. Kaso nga lang, napakatagal na nito. Hindi ko naipakita sa'yo. Ayan, si Sherwin Saludares. Oy. Ayan, nagpapa-shoutout kay Kuya Dindo. Ay, Sherwin! Shoutout sa'yo, Sherwin Saludares! Shoutout! Mabuhay ka kung gusto mo. Salamat sa Salamat sa'yo. Yan, pabate. Papabate. Siyempre sa panonood na rin. Thank you sa pagsasubscribe kay Boss Lee at sa Tropang Wasala. Thank you. Yun, no? Salamat. Ayan, maraming salamat Kuya. Ayan, si Kuya Dindo. Tutuloy niya lang po yung mga gawain dito. Yan. Yan, manananghalian muna tayo. Bali, pinuntahan ko muna sila rito kasi binalitaan tayo ni Mrs. na buong Lumina. Walang kuryente. Hindi lang naman po sa Lumina. Sa buong Bagtas po. Barangay Bagtas. Yan na. Kaya, minabuti ko muna puntahan po muna yung mga project dito para mabigyan ko po sila ng instruction. Sa Riego de Dios, yan paradahan na yan, Anyala, may kuryente ron. Kanina, pinuntahan natin. Tara. Bale, ito yung update. Kung makikita nyo rito, yung biga nito paikot, tapos meron tayo rito sa gitna. Tapos yung sa gitna, meron din po tayong biga po dyan. Ito nga po pala, yung matagal ko nang laging pinapaliwanag. So meron dalawang span ng gutter dito. Ito kasing setback na to, setback lang po yan para po sa ating slab. Pero pagdating po rito, kailangan ang ilalagay po nating roofing dito ay gawa na po sa yero. So naka inside gutter siya, tsaka naka long span roofing. Then pagdating po rito, gumamit tayo ng web type na steel deck. So steel decking tayo, tapos ang matting natin is 12mm. Bali ano lang po siya, single matting. Single matting. Kung sakaling conventional slab, double matting po tayo, top and bottom. Ayan, bali sa nakikita ko bukas, halos sa tapos na to, forma, pati yung preparasyon para dito sa mga matting natin. Ito nga po pala, wala na tayo makikitang spacer. Dahil dun sa steel deck pa lang po, may spacer na siya. Ito na yung pinaka spacer niya. Tapos dagdag na lang po tayo ng mga extra bar bukas para bago mabuhusan to halos okay na. Siya nga pala, dito mapupunta yung location ng TNB kapag natapos po itong project na to sa mga susunod na taon. Bali may abang na tayo dyan. Ito para sa lavatory, water closet, at saka sa pinaka shower enclosure. Ayan. So dito sa shower area, bali kinuha natin dyan 90 cm, 60 sa water closet, and 60 na rin para dito sa ating lavatory. So bali ang magiging laki nito is 120, yung loob, finish loob, 120 by 100, 210 cm. Tapos ang space ni client dito, kasi nabawasan to dahil tinanggal na po namin yung cantilever doon. Bali may hallway, after ng door may hallway, parang may cabinet, tapos partition, tapos merong PB area. So baka mag-adjust si client dito kasi dito nakalocate yung pinaka niya. Yan yung bed frame niya, dito nakalocate, tapos TV area sana to, yung facing ng window. Kaso ang mangyayari na lang dito, dahil na bago yung setup, pwedeng dito na mapunta yung yung location ng bed frame. Tapos mag-adjust na lang para sa TV console kasi lumit na po yung space Yan. So ito na yung update natin. Yan, extra bar na lang po tayo. Tapos itong slab natin, yan, nakapasok po to sa biga natin ng 2 inches. Tapos dito naman nakapatong ng 2 inches sa magiging biga po natin. Tapos ito nakapasok ng 2 inches pareha dito sa loob.
So bali ang bubuhusan po natin dito next week, nasa ano po siya, 3 meters by 6 meters. So 18 square meter. Tapos yung tao magbubuhos nito, baka magdagdag na lang po tayo ng dalawa. Plus yung regular na nagtatrabaho dito, kayang-kaya na po nila to. Siguro mga 10 tao, 10 o 9 na tao, kayang-kaya na po nila. Kaya maghapon. Kung may extra budget pa, no, kuya, no? Diretso na sana, no? Kaya nila yung board, baka siguro nag-ano lang yan. Siguro hindi lang na magbuhusan yan. Ba? Tapos ide-diretso na. Sige, basta diretso mo na yan. Kaso nga lang sa plano natin, ito lang. Wala yung pangat. Ayun lang. Tinatanong pala tayo ni client kung aabot daw ba yung buhos dito. Hanggang saan kaya ang finish floor line nito? Yun na, ano? Sa moldura. Moldura. Pagpalagay natin sa ilalim ng moldura. Akala ni client kasi papantay tayo dito sa pinaka-moldura. Yan, bali hindi. Bali ang kukunin nating finish floor line dito, yung inaapakan nila Master Jojo dyan sa loob. Tapos nakababa ng ilang centimeter yan dyan? 3 centimeter pa para pag nag-tiles. Ayun. Palang naman ito. Oo. Ito, rough lang po ito. Yes, Kuya Chris. Bakit hindi pa pumayag si Anyana, no? Dapat sa diretso na yan, eh. Pinahirapan pa tayo, no? Bububungan pa natin yan, inside gutter pa yan. Tapos dito, yung mga naibutas sa steel deck, i-epoxy yan dito sa ibabaw at saka sa ilalim. Yan, doon kami maglalagay ng epoxy para pag bago binuhusan, walang tatagas. Tapos yung ilalim ng steel deck bago mag-kisame, pipinturahan natin ng epoxy primer. Interviewin natin si Master Jojo. 18 square meter. Mga ilang tao? Ang kailangan lang 12. Ang Malit lang kasi yung luwan natin. ayun, yun ang naging problema. Ang nabanggit ko nga dito, John, ano lang eh. 8, siyam or 10 kaya to eh. Basta maganda yung stock file lang, maganda yung mixing area. Hindi ka doon sa Riego, maluwag yung Riego. Oh, maluwag yung Riego. Kung simento na yun, puta papa. Ang problema, wala kasi tayo lagayan yan pagkainunan natin to. Kung na-floringan, kung mapoploringan. Kung mapoploringan niya, oo. Bukas ito, targetin natin muna kaya. Floringan to. Wag kuya, marami pa nga dyan eh. Mabibitin tayo rito. Oo. Floringan to, yan. Dito din na gawin niya sa baka. Kasi malaki-laki rin to, yung malaki ang biga niya eh. 18 square meter pero nakadepende rin tayo sa taas kasi yung tuntungan pa ng taong aakyat dito sa tuwing ano ng halo. Boom sana, no? Yung boom niya hanggang baba lang eh. Hindi pa papasok yan sa loon eh. Sige, Ruel. Sige, schedule na natin kung sino-sino yung pwede rito. Yan. Schedule. Ruel! Patay ka. Lunes, wala ka. Eh, sa Martes na tayo magbuhos. Tinatapat mo talaga sa buhos ha. Ayan na, ito. Kapag-isapan na namin yung tungkol dito. Bukas daw, tapos na kay Kuya Boy ito eh. Tapos na to bukas. Kasama na yung buhos, no? Magdama. Ay, ako. Kaya hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ngayong araw po ng Biyernes. Maraming salamat po sa magandang panahon po natin ngayon. Nakaraos na naman po tayo ng isang buong mag-araw na dire-diretso po ang trabaho at hindi po umulan. So balita ko nga po pala mga karos, meron ng ano sa amin, may kuryente na po sa lugar namin, sa barangay namin. Mga karos, meron nga po pala tayong pinapa-overtime na unit na hindi natin nasasama sa vlog. Kapag makaluwag-luwag po tayo ay magbablog tayo doon para sa mga update sa mga nagawa. Ayun yung iba, nagbabike lang. Kayang-kaya naman po mga karos kasi hindi naman ganun kalayo. Sa mga nag-e-inquire din po sa amin, kaya po pinipili namin yung sa abot lang ng aming makakaya kasi meron kaming mga kasama na ayan, nakabike lang. Siyempre nag-aalala rin tayo sa kalagayan po nila.
Maliit na contractor lang po tayo. Hindi naman po tayo malaking kumpanya na kaya mag-provide ng pangailangan po ng mga tao, logistics and manpower. Diba? Pero hayaan nyo, balang araw darating din po tayo sa bagay na yan. Babike sila pa uwi. Sa tansya ko mga 10 kilometro or lagpas pa simula rito hanggang dun sa location natin sa Lumina. So kita-kita na lang po ulit for the next video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe nyo na yan. At click nyo na rin po yung notification bell button para updated po kayo sa aming mga video. Ito, paalam po muna. Let's go! Tara!